Hindi lang ako, first time makatulog. So, talagang Christian ka na. Saka pa natin yung church. Okay. Malayo lang. Malayo lang. Pero dahil provide yung transport. Tapos siya lagi. Tayo po tumaya ng Lord, maraming salamat po sa araw na ito na binigay ni Lord God. Hindi naman kami dito na ligtas, Lord. Ngayon po, magputin sa inyo, Lord God, na dumali po ang Holy Spirit dito sa sambahan na ito, Lord God. Kayo po ang makita, Lord God, because you are the only audience in this church, Lord God. Kayo lang po ang pinapapulihan. Kayo lang po ang pinapasalamat. Kayo po ang inaangat, O Lord God. At mamaya po, Lord God, sa magsasalita dito, Lord God, may hindi po namin ito, Lord God, sa salita ito. Hindi lang po every Sunday po ito, Lord God, kundi araw-araw, Lord God. Maraming salamat po sa araw na ito, sa mga blessings na binigay niyo po sa amin, sa church na to, sa lahat-lahat po sa pag-ising sa amin sa umaga, Lord God. We thank you, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Psalms 147 verse 1, sabi, praise the Lord, for it is good to sing praises to our God, for it's pleasant and the song of praises singing. Amen po ba? Amen. Parang wala po tayong energy. Amen po ba? Huwag po tayo mahilang kumanta, sumayaw, pagpapalhan ng Panginoon, dahil siya lang po ang audience natin ngayon, hindi po mga katabi natin, kundi si Lord na po. Amen po ba? Amen.
babasa na po ako ng mga ilang talata upang maging malinaw po sa ating lahat kung ano yung kagalaanan ng Diyos upang tayo po ay pagpalain. So, wala naman pong margin sa Panginoon eh. Na kunyari, nagtanim ka ngayon, tapos after several days or months ay ewan na yung ani. Pero ang tinitignan lagi ng Panginoon yung puso ng mga anak niya na buong tiwala na nagpasya na umasa at magtiwala po sa Kanya. So dito po sa Marcos chapter 12, verse 41, ito po yung ano po dito, senaryo. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman na naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyulang tukha at naguhulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang ihandog ng biyulang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ng nagkakaloob ng bahagi lang ng 44. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, pagkakat sa iluha, ay ang buo niya ikabubuhay." So, pansinin po natin, isang babae na balo, sobrang mahirap, at sabi po doon, lahat yung buong kayamanan niya, yung 2 salapi na naiiwan sa kanya, ito ang kanyang ibinigay. Samantalang kung tutusin, ang dami pong doon sa loob ng templo, madaming mayayaman ang naghuhulog ng kanilang pera. Pero sabi ng Panginoon, out of their surplus, yung parang sobra-sobra lang sa kanila, yung ibinibigay ng mayayaman ito. Samantalang itong babaeng ito, yung buong kabuhayan niya, yung buong ikabubuhay niya, ang siyang ibinigay po niya. So, ang ibig na sabihin dito, yung selfishness, yung selfless, sacrifice, na maituturing natin na ito po yung bahagi ibinigay ng babae. So, maging mapapansin din po natin na ang Panginoon po ay hindi lamang po siya bias, kunyari, mayayaman, tapos mahirap, lahat ng tao ay naaabot niya. Doon po sa Genesis chapter 26, 12-13, "Now Isaac sowed seed in the land, and in that very year he reaped 100-fold. And the Lord blessed him, and he became richer and richer until he was exceedingly wealthy." So sa isang bahagi naman, si Isaac po ay nagtanim noong taon na yon. Please take note, nagtanim. Kapag tayo po ay hindi nagtanim, definitely, huwag tayong umasa ng anin. So, principle po na Biblia yun eh. Ano tinanim mo, aanihin mo. So, napakahalaga na from time to time ay natututo po tayo nagtatanim sa gawain ng Panginoon, sa kanyang kaharian, until sa time na tayo po ay darating sa panahon ng aanin na lang. Kasi, dumaan na po tayo sa maraming pagkakataon ng pagtatanim at naroon na rin yung panahon ng sakripisyo, ng yung pagiging selfless natin, selfish natin, and then, ito na, reward na, harvest na yung ating tatamuhin. So, at maging sa doon po sa Mateo po yun na, "For where your treasure is, there your heart will be also." So, nakakalungkot naman. Kung nasaan po yung ating kayamanan, ay doroon ang ating puso. So, check po natin, kaya wag po natin ipagkamali, ay gusto pa lang ito yung isang kusing, o kaya 2 piso, 5 piso, 10 piso, nagkakamali po tayo. Hindi po siya after doon sa amang. Ang concern niya, yung puso natin. Nasaan yung puso natin? Nandun ba sa kayamanan? O ang puso natin ay nasa Panginoon na sa tuwing tayo po ay tutungo, maghahandog sa Kanya,
Kanya, isip natin na lagi ma-please ang Diyos sa buhay natin. Maparangalan siya sa buhay natin. At makita ng Diyos na tayo po ay mabubuting katiwala. Kasi kung tayo po ay hindi mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay, how much more na pagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa malalaking bagay. So expect po natin, kapag tayo po ay nagtapat, lalo na po sa mga kabataan, sa mga young professional, pati sa mga bata, kung kayo ay tumatanggap, kunyari ng 500, so alam niyo naman na napaka-simple po ng mathematics po, napaka-simple po ng kaparaanan ng Diyos. What is it? 10% of 500 or 1,000. So, ang daling kong kwentahin noon. Pero until sa side na, pinagkatiwalaan na tayo ng thousands, ng hundreds, hundreds of thousands, and later on, siguro by million. So, huwag tayo magtaka. Pagdating na panahon, ito na pala yung time ko. So, ito na pala yung defining moment na ibigay ng Diyos sa akin. Dahil nung una, nakita ng Diyos yung aking puso, nakita ng Diyos yung pagtatapat natin lahat. Kaya, sabi ko po, hindi yung halaga. Kaya, huwag maging excuse na, nagagala pala ang Diyos dahil na napakaliit ng ibinigay ko. No, ipagkakakalin po natin yun. Minsan po, minsan napanood ko sa fundamental si Edwin Mendoza, yung nasa-share po niya doon yung investing na po sa giving, yung pagbibigay. Minsan ay meron silang nakasalamuhang isang missionary after going to Africa, tapos bumalik po sila, nagkaroon sila ng pagkakataon na usapan ng missionary dito. Nagulat siya doon sa ship plane, doon sa isang village sa Africa. For the whole week, isang manok lang yung kinakain daw po ng buong village na yun. Tapos kung natapos na yung kanyang pag-mission doon, hinarap po siya ng ship plane. Nagbibigay sa kanya ng isang chicken. Nagulat po itong missionary dito, sa isip niya, sa puso niya, hindi niya kayang tanggapin yung chicken na yun dahil alam po niya, ito yung buong pagkain ng business na yun sa isang linggo. Tapos sabi ng chicken na ito, nobody too poor to give and no too rich to receive. So kaya wag po natin parang idadahilan ay naiintindihan ng Panginoon yung kalagayan ko, mahirap ako, hindi ako makapagbibigay. Hindi po, alalahanin po natin itong chicken na ito. Sabi niya, nobody too poor to give and no too rich to receive. So walang sobrang hirap para mag-alibay tayo, wala akong ibibigay sa Panginoon, excuse ako, hindi na ako magbibigay. So, nagkakakalim po tayo. On the other hand, kung tayo po pinagyaman ng Panginoon, mayaman na tayo, no to rich to receive. So, kaya nakikita natin yung kahalagahan po ng pagbibigay, tayo po ay dumalangin sa oras na ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pribileyo ng pagbibigay sa gawain mo. Pribileyo ng pagtatapat sa inyo, Panginoon, sapagkat basa mo ang aming isip, basa mo ang tibok ng aming mga puso. At Panginoon, katulad po ni Isaac sa panahon ng siya'y nagtanim na labis-labis na pinasagana mo ang kanyang ani ng 100-fold to the extent na marami ang nalingit po sa kanya. Panginoon, sa mga sandaling ito, kung ang marami sa mga kapatid natin ay probably nasa harvest time, dahil sa maraming panahon, sila po ay nagtanim, nagtiyaga, nagbigay ng binhi, at nagtiis, nagsakripisyo, naging selfless, Panginoon, dahil sa pagmamahal sa iyo. Kaya naman, Panginoon, sa pag-recognize mo ng kanilang maraming pagtatapat sa iyo, dumadalangin po kami, Panginoon, nang ibayang pagpapala ang ibabalik niyo po sa kanila, ang masaganang ani, Panginoon, ay ipagkakaloob niyo po sa mga anak mo na buong pusong nagtatapat sa inyo. Sa pangalan na po ni Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po muli sa ating Panginoon at tayo naman po. Tayo pong lahat ay nandito na naman upang magkasama-sama at ating pong ibon at makinig po ang salita ng ating Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, nais ko pong hiningin ng bagusa ay samahan po akong manalangin. Sa iyo ang dakilang Diyos Amang Banal, sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus Kristo, kami po ay sama-sama madulog na yung umaga at bibigay ng papuri, pupugay po sa iyo. Masasalamat sa lahat o Diyos na kami po ay tinakong muli sa lugar na ito upang pakinggan ang iyong mga salita. Bayan mo po kami, o Diyos, at bigyan ng malinaw ng kaisipan, bukas ng puso, upang maunawaan po namin ng mabuti ang iyong mga salita. At ikaw po ang aming sama-samang tinataas sa lugar na ito, o Diyos. Ito po ang aming panalangin. Amen. So tayo po ba lahat na nandito ngayon ay mga rehistradong donante? So halos po siguro lahat So sa Mayo 9 ay ang harap po ang sambayan ng Pilipino sa isang masusik at maingat na pagpapasya. Kung pipili tayo ng mga mamumuno sa ating bayan. So ilang pinuna ho ang nalulok. Ako ang nakasinampong Pangulo ay yung namatay na ho ang Pangulong Ferdinand Marcos, siya ang nakamulat ng Pangulo. So marahil halos sa lahat po tayo dito. Yeah. At sa mga sumunod na Pangulo at hanggang sa kasalukuyan, lahat po sila ay may mga pinangako sa ikaunlad ng bayan. Subalit, ang taong bayan po ay tila bigukay. Hindi pa rin ramdam ang ipinangakong pagbabago, pag-angat ng pamumuhay ng mga Pilipino. Lalo na po ngayon sa crisis. Sabi, aabot daw ng 100 ang langis. So halos dumoble na ho. So sa halip ay lalo pa kong nalulugmok sa kahirapan ang buhay ng mga Pilipino. Marami ho ang hindi ramdam. Lahat ng mga nandaang mga politiko, magaganda ho ang inaalok, pinapangako sa tao. So, panahon na naman po ng pangangampanya, nagtabo natin sa lahat ng mga nari ay ginagamit. Ang nakalulok nga lang ho, iaangat niyang sarili, ibababa ang katigali. Ginagamit ng social media, sa mga daan, makikita natin yung mga nagkalat na takulin na nakasabit. Simula ko nung makakita ko ako ng takulin na nakasabit ng mga politiko. Pag binabasa ko yung mga slogan ko nila at mga pinapangako, sana nangingiti na lang po ako at napapailing. Sa naisip ko, natatanong ko sa sarili ko na, totoo kaya ang sinasabi nito? Ang gaganda ng mga slogan at pinapangako, mga inaalok at ibinibigay sa tao upang makuha o makakuha ng boto. Sabi ko, ito baka makalimutan mo. Sa ating pagpili at pagboto ng isang mamumuno,
tingnan ho natin mula nung siya ay maluglok, ano ho ang kanyang mga nagawa para sa bayan, para sa kanyang mga nasasakupan, hanggang ngayon na eleksyon na naman. At yung mga bago, malamang humahabol ngayon, tingnan ho natin ano ang nagawa nila sa kanilang komunidad, sa kanilang bahay, mga kakilala. Yung bang nakikita natin ngayon ang pinapakita nila ay talagang ito ba ay ginagawa nila noon pa man? O baka ngayon lang ho natin nakikita mga to dahil eleksyon na naman. Kaya nga ho, ito ay payo ko lamang ho, bumoto po tayo ng lingkod bayan, huwag politiko. Magkaiba po yun, yung politiko at yung lingkod bayan. Servant talaga. Yung naglilingkod talaga at hindi lang basta politiko. So, paano po tayo pipili ng iboboto ng kandidato? Gaano ba tayo kasigurado sa ating iboboto na siya ay magiging tapat, totoo sa kanyang ipinangako, maglilingkod ng totoo at maasahan po siya? Wala po tayong naririnig, di ba? Na pangit ang sinasabi. Maliban na naman doon sa, pag nagbabangayan sila. Pero yung sa taong bayan, wala po tayong naririnig na pangit na sinasabi. So marahil sa ngayon po ay maganda ang ating nakikita sa kanila dahil yan ang kanilang pinapakita kasi panahon na ng eleksyon. Pag kaya nalulog na sila pa rin kaya. Sila pa rin kaya yung nakikita natin kung sila ay nangangampanya. So ngayon nalalapit na makikita natin nalalapitan nila ang tao kahit nakainitan ng tirik ng araw, kumahayo po sila kahit mo sa mga liblib na lugar, nabundukan, napupuntahan po nila. Pero ang tanong mo, kapag sila ay nalulog na, gagawin pa rin mo kaya nila na sila ay lalapitan nila yung tao. Yung pangangailangan ng tao ay maaabot kaya nila. Alulungkot ko. Subagay, hindi ko sa Pilipinas nakita eh. Ako'y talagang hindi ko na ako tinulagian i-scroll ko na lang ulit eh. Isang bata ako dahil sa kahirapan, kinakain ako damo, parang kambing. At dito kung sa ating bansa, hindi rin sa atin, lakas din mga kahirapan, lalo sa mga hindi naaabot. So kaya nila ng galugarin nila nga. So mapapasin natin, sabi niya, pag gusto, may paraan eh. Pag ayaw, may dahilan. Kung gugustuhin mo nila, kaya nila ng mga platuntahan eh. Pero bakit hindi mo nila ginagawa kapag sila ay nasa pwesto na ho? So ngayon marahil bawat sa atin ay meron nakipising na kandidato. Kayo nakakaalam naman. Mapa national man o local man o no? So ang tanong mo ay sigurado na ba tayo sa napili natin? Bakit siya ang iboboto mo? Ano ang naging pamatayan mo natin? Bakit siya? Yung ba naman nagkaroon kami ng pagpupulong sa Angeles?
naiirita kong pag-iba yung salitang winnable. Dahil iboboto raw dahil winnable siya. Isa ko lang naging pamantayan ng isang boboto. Iboboto ba namin siya dahil sa kulay, dahil sa partido, dahil sa nagbibigay ko siya, o inendorso siya. Lalo na kung ngayon, no? Ito hindi na uulit sa atin. Kapag sinabi ng isang puno, iboboto lahat ng mga miyembro. Yan ang guba ang ating magiging pamantayan sa pagboto. So, basahin mo natin dito sa 1 Samuel, chapter 16, verse 1 hanggang 13. Kala ko oras na. So, sabi ko dito, sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Verse 2. Sumagot si Samuel, paano ako pupunta roon kaya napapatay na ko sa Saul kapag nalaman niya ang dahilan ng pagpunta ko roon. Verse 1. Sinabi ni Yahweh, magdala ka ng isang dumalagong baka at sabihin mo, mag-aano ba kay Yahweh? Verse 3. Anyayahan mo si Jesse sa paghandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahirang ng langis. Or, sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh. Napunta na siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatandang pinuno sa lungsod na nginig na nagtanong, sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito? 5. Oo, sagot niya. Naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda niya si Jesse at ang mga anak nito at pinanyayahan din sila sa paghahandog. 6. Nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. 7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kaisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao, panlabasan niyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. 8. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Aminadab at pinaraan din na ito sa harapan ni Samuel, ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. 10. Isa-isa tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. 11. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, meron ka pa bang anak? Meron pang isa ang bugso na nagpapastol ang mga tupa sa ni Jesse. Sinabi ni Samuel, kasundong siya. Hindi namin sisimula ng paghahandog hanggang hindi siya dumarating. Well, at sinunga ang anak na ito ni Jesse. Siya makisig na pinatilyo, malusog at magaganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko. Buhusan siya ng langis. Pinuhan Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid at nilubukan si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakay niya na ang Espiritu ni Yahweh pagkatapos Samuel ay bumalik naman sa So ito po yung
Una, yung pagtatakil po kay Hari Saul bilang hari ng Israel. Kasi si Hari Saul po, sumuway siya sa utos ng Diyos. Doon pa lang ngayon lang ako makikita natin na kailangan sa pinuno ng isang bansa o ng isang maliit na komunidad ay masunurin sa Diyos. So, dahil sa sumuway si Saul, itinakbil po siya ng ating Panginoong Diyos. At dahil doon, ikinalungkot ni Samuel. Ayan, nabasa ro natin yun. Sa verse 1, no? Nalungkot siya sa pagkaalis ng Diyos kay Saul bilang hari o pinuno ng Israel. Kaya nangyari, pinapunta ng Diyos si Samuel sa Bethlehem kay Jesse. At sumunod naman ho siya. At nung makarating ho si Samuel, nakita niya yung unang anak ni Jesse, si Eliab. So nung makita niya, sabi, tinignan niya mabuti. So, tingnan natin, pag tumitingin tayo, no, ang isang tao, pag inistima natin ang isang tao, titingnan natin mula ulo hanggang paa. Ganon. Kahit ganon tinignan ni Samuel si Eliab. Sabi dito, pinagmasdan niya, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. So makita mo natin dito yung naging pamantayan ni Samuel na para kahalili ni Saul. Sabi, kasi makisig siya at matangkad. Kasi gano'n si si Saul, nung siya ay hingin ng Israelita. Papasin mo natin doon, hindi nakapaghintay ang mga tao sa Diyos. Pinilit nila si Saul. Kahit sinabi na ng Panginoong Diyos na ganito ang gagawin sa inyo ng hari hinihingi ninyo. Di bale, sabi nila. Yun na, nangyari. So, dito mapapasin mo natin, yun ang naging basihan o pamantayan ni Samuel panlabas. Sa verse 7, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kapisigan, sabi, sapagkat hindi siya pinili ko. Siya ay hindi tumitingin katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ni Yahweh. So, puso pala ang tinitingnan ng pamantayan ng Diyos. Hindi, bagamat hindi natin inaalis na mamaya matitingnan naman natin yung ibang magagandang credential naman ng mga ibang kandidato, no? Hindi natin inaalis yung mga pero meron tayong bilang mga mananampalataya, meron tayong higit na una na dapat titingnan at hanapin sa isang mamumuno sa ating bansa. Sabi ko nga, magpahanggang ngayon, ganun na, parang humihigit na lang ako kasi kapag nasa kasalukuyan ng administrasyon, pag hindi gusto yung pamumuno nangyayari, reklamo dito, reklamo doon, nagsisisi, bakit siya ng binoto. Pero pagdating na ng eleksyon ito, nakakalimutan niya mo. Dahil siya pinapakita na ng mga maganda ng mga kandidato dito. Dahil sa mga naiaabot, nakakalimutan yung mga hindi maganda na karanasan nung nanununguna itong mga pinuno na to. So pagkaraan ni Eliab, so hindi si Eliab, so tinawag ng ni Jesse si Aminadab yung pangalawa at tinaraan sa harapan ni Samuel. So, reject si Eliab, ito si Aminadab. So dito dahil sa nagkaroon ng ideya sa Samuel kung paano yung pagpili.
Kasi doon sa una, sinaway siya ng Panginoon eh. At nung tinaraan si Aminadab, ang sabi niya, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. So, kita niyo, namulat si Samuel sa pagiging pamantayan ng pagpili. Then, si Aminadab, reject din. Pangatlo, tinawag naman yung pangatlo, si Sama. Yan. Kung sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. So, isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak. So, sa 7, naraan, wala sa kanila yung pinili ng Diyos. So, ngayon, paano natin malalaman na ang isang mamumuno o ang isang pipiliin natin na iboboto ay siya yung pinili ng Diyos? So, nung wala daw sa 7, tinanong ni Samuel si Jesse, meron ka bang anak na wala rito? Merong pag-isa, sabi niya. Yung bunso na nagpapasko ng mga tupa sa ni Jesse. Sabi ni Samuel, ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ng pag-ahandog hanggat wala siya. So, pinasundo ni Jesse. Sabi, sa verse 12, si David, siya makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko. Buhusan siya ng isa. Marahil maiisip natin, bakit doon sa una, sabi, makisig at matangkad si Eliab, hindi siya pinili ng Diyos. Pero dito, pagdating kay David, sabi dito, baka ako matanong na sa ating sarili, kasi sinabi, may nabasa din mo tayo dito, si David ay makisig na binatilyo, malusog, at magagandang mata. So, nakita yung panlabas, anyo. Nung mabasa ko ito, kinumpara ko rin mo yung sa sinabi mong kay Eliab. Naging tanong ko rin yun eh. Panlabas din mo yung binabanggit dito kay David. Pero, ipinaunawa ko ng ating Panginoon, yung binanggit dito na katangiang panlabas ni David, hindi yun ang naging pamantayan ng pasihan ng Diyos. Kaya niya pinili si David. Binanggit lang mo yung si David ay mag-isip, binanggit ang malusog magdada, bilang pagkakakilanlan sa kanya. Pero hindi yun ang naging pamantayan mo ng Diyos sa kanya. Kung maliwanag po yun, baka makakompuso tayo kung sa unang area at pwede ito ikabit. So, nung nandun na si David, nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. So, mabasa ko yung bandang huli. Ito nga, yung nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Sa mga katuwid ko, kailangan mo, sinasamahan siya ng ating Panginoon upang siya makapamuno ng mabuti. So, una, tingnan mo natin yung pamantayan ng tao. So, nakita natin ito sa binasa natin, no? Sinabi natin, Panginoon, ang tao tumitingin sa panlabas. Pero, ang Diyos, sabi niya, sa puso. So, tingnan mo natin ang pamantayan ng tao. Marahil tayo po lahat may alam sa mga lumalabas sa social media, no? Pero nagiging pamantayan ng tao yan. Una, kailangan siya matalim siya. Sa kanya sinasabi natin, hindi mo natin minamasama ang mga ito, no? Hindi na natin minamali. Pangalawa, kailangan siya magaling. Kilala siya, sikat. Yun ang pamatay ng tao para siya ay boto. May pangalan, tama. Ito ang kung bakit ngayon, yung isang kandidato ay sabi nila, siya lang sa alam. Siya lang malakas.
dahil tinitingnan ng tao, dahil sa paghahangad na ang Pilipinas, ang pamumuhay ng mga Pilipino ay aangat, bababago, umaasa doon sa sinasabi ko. Hindi ko alam. Ako, actually, hindi pa ako ganun naniniwala. At totoo naman humayaman ang Pilipinas yun. Dahil ako nakalulungkot na ako yun, iba ang nakikinabang. So, iboboto siya dahil inaasahan nila siya mag-aangat sa kahirapan, magiging number 1 daw ng Pilipinas dahil sa dami ng dito. Kaya siya iboboto. Iba naman tinitingnan yung taas ng pinag-aralan, yung kung saan eskwelahan siya natapos, dito man sa labas. So marami ng pamantayan ng tao para masabi niya sa sarili niya na ito ang iboboto ko. Dahil inaasahan niya marahil sa kanya niya nakikita. So marami pa ho ang nagiging pamantayan ng tao. Ngayon, doon tayo sa alam na po natin yung mga pamantayan ng tao. Kaya kung doon lang tayo didepende, talagang mabibigo po tayo. At yan nga nangyari ho. Nareklamo ng iba, silang Pangulo na dumaan, pero tira pa rin ang Pilipinas. Sabi na yung nabasa ko dahil nasa nagtaasan na yung langis. Baka daw yung galugong dati, yung galugong, kulang daw lang ito ng mahirap noon Pero ngayon, ulam na rin ng mga mayaman. Baka daw aabot ng 1 kilo, 1,500. So, sa pangalawa tayo sa pamantayan ng Diyos. Ito marahil na, meron na po tayo sa ating sarili na napagpasyahan na ito ang iboboto natin. Kapag napakinggan mo natin itong pamantayan ng Diyos, maaaring ito pwede bang mabago. Ito mo ay pinapahagi natin hindi para diktahan ang sino man. Malaya po tayo dito kung sino nga iboboto. Hindi po tayo tulad ng ibang mga samahan na kung ano ang ipinaba ng puno, yung iboboto ng lahat ng miyembro. Kaya minsan hindi nawawala ako yung corruption. Hindi nawawala yung corruption sa ating bayan dahil sa utang na loob. May kapalit po yun Parang ibinenta mo yung boto ng mga miyembro mo sa isang kandidato. Kaya kapag nalulog na ito, hindi po pwedeng walang utang na loob. Hindi pwedeng hindi pagbabayad ng utang na loob. So una, kaya pamantayan ng ating Panginoon, nabasa natin kanina, yung puso. Titingnan natin isa lang, puso. Subalit ano ba ang tinitingnan ng Panginoon sa puso ng isang mamumuno? So pag sinabi sa puso, may takot po sa Diyos. Sabi ko sa Kawikaan o Proverbs 1 verse 7, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Yung karunungan, yung talino hindi lamang ako basta dito.
Dapat may takot sa puso, may takot sa Diyos. May takot sa puso ang isang mamumuno. Ibig sabihin, kung may takot, hindi mo yung takot na alam natin na takot ka sa isang bagay. Alala ko tuloy nung natatakot ang mga alagad sa ating Panginoon, takot ng mundo, hindi ko gano'n ibig sabihin na takot sa Diyos. Pag sinabing takot sa Diyos, meron mong pagsunod sa Diyos ang sa namumuno. Psalm 111 verse 10, ang mababasa natin doon. Pangalawa, may paggalang sa Diyos. May respeto sa Diyos, hindi niya minumura ang Diyos. Ginagalang niya ang Diyos, kinikilala niya ang Diyos. Hindi lang ako basta sa bibig. May pagtitiwala sa Diyos. Kung hindi mo naman maisulat isa-isa mga to, pwede ko ninyong tingnan saan natin, sa Facebook po, i-focus sa mga ito. Para meron po tayong panghahawakan, mapagpaligulayan natin. Tingnan natin kung ito bang kandidato ito ay meron ba siyang katangian na ito na hinihingi o sinasabi ng Diyos. Ganyan po ito sampu po ito. Pero hindi man natin makakita itong sampung ito. Ito mang, kahit na lang itong isang ito, baga, kasong na mo lahat yung may takot siya sa Diyos, sa kanyang puso. So, may pagkamuhi sa kasamaan. Hindi niya kinukonsinti yung paggawa ng kasamaan. Hindi niya pinagtatakpan. Hindi niya binibigyan dahilan o katwiran. Pag masama, pinapanabot kahit sino pa siya. So, umuwi siya sa masama. Proverbs chapter 8 verse 3. Nasa natin doon. Then, yung may paglayo siya sa masama. Job 28:28. Sabi siya mismo, lumalayo siya sa masama. Hindi siya nasasangkot o nakikisangkot o naiinvolve na sa illegal na mga gawain. Then, next, ginagawa niya kung ano ang mabuti. Nasa harapan ng Diyos. Nasa harapan ng tao. Wala siyang tinatago. 2 Chronicles chapter 19 verse 7. So, ito yung una. Pangalawa, ito kahit sa bawat isa, mahirap hanapin po ito Sabi nga yung tiwala hindi hihingi. Binibigay ng Diyos. Pangalawa, kailangan mo siyang mapagkakatiwalaan. Ano ibig po sabihin ng mapagkakatiwalaan? Meron siyang isang salita. Pag nangako siya, sinabi niya, ginagawa niya. Pinutupad mo niya. Hindi lang yung mabulagla. Ito yung sinasabi. Hindi lang yung pinapaikot niya, pinupula yung tao. Pag sinabi niya, lalo na ngayong election, kung sinabi niya, pantayan po natin, kung talagang tutok na rin ako. Sa Nehemiah, chapter 7, verse 2, sabi mo doon, pinili ko si Hanania dahil mapagkakatiwalaan siya at may takot sa Diyos higit sa kanina. Katiwa-tiwala ko siya dapat. At sumusunod sa batas. Hindi siya sumusuway. Siya mismo muna nagpapasa ng batas, sila dapat po nang makitaan natin na sumusunod.
Ito, ewan ko kung ito ay, ako rin makanuling ako kahit sa maliit na bagay. Ewan ko napapasin niyo. Kapag ang isang batas na itinapasa ay may kapakinabangan yung mga nagpapasa, madaling may pasa. Di ba? Kasi ba niya? Pero kung ang isang batas ay sa kapakinabangan ng taong bayan, napakahirap maipasa. Aabot ng buwan, taon, bago maipasa. Di ba? Kasi ba niya, napasa ko lang yun. Kaya sabi nila ang batas para sa mga mayaman lang, sa mga nasa katungkulan lang. Inalaman ko may singit lang ito, no? Yung, ako nalaman ko lang ito, hindi pumasok na itong pandemic na ito at saka ito vaccine. Yung Republic Act 15525, alam mo ba natin yon? At pinirmahan po, may pirma po doon yung Senate, yung Congress, at mismo ang ating Pangulo. Ito no, hindi ko ako nangimiyak na tatama, isingit ko ito. Dahil ito naman Ang sad may part po doon na yung mga pharmaceutical o manufacturer o vaccinator o may kinalaman sa vaccine ay walang pananagutan kung magkaroon man ito ng adverse effect sa mababakuna. Diba, ako na bakuna. Ang sa mga side effect sa amin, yung iba, makita ko natin, napanood ko ninyo yun. Meron na mga talagang nawala sa sarili, iba, naglatang gulay, at marami, hindi lang sinasabi ng DOH. So ang sabi, kahit na i-demanda mo sila, hindi mo sila pwedeng i-demanda. Kasi nasa batas yun. Hindi mo sila pwedeng i-demanda Sa kanila, makita natin, pupwede yun. Bakit dito sa bandang batas dito na sinasabi na hindi mandatory yung vaccine? Sabihin ng mandatory yung sa atilitan. Pero, bakit ginagawa? Sinusuway nitong kabila. Pinipili. Sila mismo ang gumawa ng batas pero hindi nila tinutupad. Tinutupad nila kung sa side nila pero sa pakinabangan ng mga tao, hindi. So kailangan mo masunurin sa batas. So pangatlo, kailangan mo siyang makatarungan. Deuteronomy chapter 1. Sahin po natin. Verse 16 hanggang 17. Sabi ko dito, ang gagawin ninyong hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaaring uputo sa iba na magbalik sa hito para sa ikuhan niya ng maraming kabayo sapagkat pinagpuputos ni Yahweh na huwag nang bumalik pa roon. 17. Hindi siya dapat magkasawa ng marami at baka makalimot kay Yahweh. Hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng pag-aari. Sa verse 18, mamaya yung verse 18. So makita ko natin dito na kailangan po siyang sa paghatol, wala siyang pinoprotektahan. Naalala natin ang sino pa yung natin banggitin, alam na natin sa slogan. Makikilala na natin kung sila sa mga slogan nila, no? Sabi niya, walang kapakapatid, walang kapakumari, no? Sabihin niya, kahit sino pa siya, basta nagdasal sa batas, mananagot. So
So dapat makatarungan ko, pinatutupad talaga yung batas. Batas para sa lahat, hindi lang para sa ilan. Wala sa pinoprotektahan ng masamang tao kapag kahit na yung malapit sa kanya, may utang na loob siya sa kanya, nagkasala, hindi niya dapat protektahan. Wala siyang maitinatangi, yan, patay-pantay ang paggawad ng justisya. Hindi lang doon sa mga kilala o ma-influensya. Kahit doon sa mga mayaman man, o mahirap, maliit o malaki na tao. Kaya mga pare-pareho yan. Kung ang pagtingin ng isang hari ay pantay-pantay, sabi, sa Proverbs 29 verse 4, sabi doon, ang kaharian ay matatagpo ang hari makatarungan. Kung ang pagtingin ng hari ay pantay-pantay, magiging matatag ang kailaman ng kanyang kaharian. Tatagpo siya. Yung ba, dito, sinabutan natin yung mga late former President Marcos, no? Kung napanood natin yung istorya ni Maggie, diba? Talagang yung mga sangkot ko dito ay talagang kilalang mga pamilya. Doon sa movie, talagang nagmakaawa pa yung mga magulang nito para huwag silang ituloy doon sa bitayan. Pero ikinawag pa rin ko kung ano yung nararapat na parusa na aayon sa batas noon. Ikinawag ko kahit na sila ba ay ma-influensya, kilalang maawa. Dapat ganun mo ang isang pinuno kung maggawa ng katarungan ng justisya. Kasi ayaw ng Diyos ang pagyurak sa katarungan at may kinikilingan. Sa 2 Chronicles chapter 19 verse 17, basahin natin ito. So pangatlo po yun. Pang-apat, ito talagang sa ating bayan. Yung pang-apat na ito, kahit sa mga ahensya ng gobyerno, meron dito. Dapat ang pinuno. Pag sinabi kong pinuno, hindi lamang ko tumutukoy sa pinakamataas, lahat ko. Sa pinuno, sa pamilya, baho, sa ahensya ng gobyerno, at pinuno ko. So, pang-apat po, hindi siya masusubulan. Pagdating ko kasi sa pera, marami kong bumabagsak. Deuteronomy chapter 16 verse 19. Saan ako natin? Huwag ninyong pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao hindi tatanggap ng subol. Kung ako, dahil sa minsan yung katarungan na napapaligid, hindi na i-serve sa talagang pagbigyan dahil sa suhol, hindi na igagawa. Tumatanggap na babayaran ang justisya ika. So kailangan mo hindi siya nasusuhulan, hindi siya tumatanggap ng suhol o lagay. O kahit na sa mga transaksyon na para mapabilis, suhol. So, napabalugtog yung justisya at ito, ayaw ko ng Diyos ang panunuhol. Kahit tayo kung mga mananampalataya, huwag mo natin gawin yun. Huwag mo natin turuhang o itulak yung mga namumuno sa corruption. Panglima, ito, nabasa ko ito lang dito. Kanina ko yung
Isa-isa ko yung mga pangulo ng tanan. Mga pino ng mga lahat. Nakikita ko. Pag may ba, hindi marami ang asawa. Hindi against sa isa, sabihin. Isa lang. Kasi pag hindi sa isa, maraming pamilya. Siyempre, hindi pwedeng binigyan niya yung isa, hindi niya bibigyan ito pangalawa. Pamilya. Deuteronomy chapter 17 verse 17, ang sabi ko doon, basa ko natin dito. Hindi siya dapat magparaan, kung paano natin doon na hindi siya pwede magparaan ng mga kabayo, sabi tayo maanan din yun eh. Hindi rin siya pwede magparaan ng asawa. 77. Sabi natin, mga ko natin. Yan. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami. Baka alimod siya sa Diyos. Diba? Yun ang nangyari kay King Solomon. Nalikahit siya tuloy sumamba sa Diyos-Diyosan ng mga naging asawa niya. So, kaya sa mga tumatakbo po ngayon, tingnan mo natin, ilan ba ang asawa nito? Ilan ba ang sinusuportahan ng pamilya nito? Pakanin. Ayan, dito po sa 17 ng Deuteronomy 17. Hindi siya, nakatidya po tayo na hindi siya, kapag siya ay nalulok, hindi po siya magpapayaman. Meron ba tayong kilala pumasok sa politika, naupo, at matapos ang termino, ganun pa rin ang kanyang buhay. Pumasok siyang, sabihin natin na mahirap. Kung matapos ang termino siya, ganun pa rin buhay siya. Wala ko akong alam. Halos lahat. Kung iinsalin nila, tumaas na tumaas. Marami mong paraan o pinanggalingan kung saan, kung mga nalibong nila kaya naman. Kung hindi mo siya dapat kaysa magpayaman kung sa legal na paraan o sa maayos na paraan, hindi kung sa masamang paraan. So, wala akong masama doon kung sa pagiging mayaman ang tinitingnan natin dito, kung magiging mayaman siya dahil sa yung corruption, yung suot, hindi ko maganda yun. Ito, tignan natin din, ang gastos mo ng sa nangangampanya ng kandidato, hindi lang ako sa milyon. Yung iba sabi, gumastos na lang ng bilyon eh. Tingnan mo natin. Magkano lang ang sahod, sabi natin, ang pinakamataas na posisyon, magkano lang ang sahod niya sa loob ng kanyang termino? Huwag natin pretexto, pero alam natin, hindi aabot doon sa ginastos niya. Ito ba, na mga kampanya. Saan niya kukunin itong ginastos niyang ito? Sabihin na natin, yung ginastos niyang iba, ito ay suporta ng mga kilala niya, tulong. Pero yung mga tumulong na ito, hindi naman basta tutulong ng ganyan ang mga yan. Kaya napagsabi, nung isang kandidatong pangulo ay tumakbo, ang bibig niya, wala siyang
ayaw niyo tumanggap, dala niyo magkaroon ng hawak. Pero ang totoo, pero nagbigay hope sa kanya. Pero nung nalulog na ho siya, ang kapalit noon, isa sa mga anak itong tumulong, nalulog sa isang ahensya ng gobyerno at lahat ng proyekto sa kanya. Yan. Isa dapat ng payaman. Hindi gahaman sa salapi. Proverbs 29 verse 2. Siya gani. Second, sabi sa aklat ng Timothy, pag-ibig sa salapi, siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya hindi po katakataka. Ngayon, makita naman po natin, no? Sabi nga naman nagpo-comment, saan naman kaya mapupunta ang mga ito? Saan naman kaya iikot? Ilang milyon o bilyon na naman nasasabat ng mga droga. Sabi na iba, may pondo na naman. Yan ho ang kapag ang isang pinuno ay walang pagkatakot sa Diyos. Mas takot siya sa Diyos kaysa sa katakutan niya ang tao. Sabi na, alam po nyo, dito sa ating bansa, kapag matuwid ang tumatakbo, bakit ayaw? Kapag nalulog naman, gagawa ng paraan itong mga nasanay sa ipong gawain para patalskin itong taong matuwid. At ito naman mga ilang mamamayan ay aayunan naman. At maging sa eleksyon ko, ang mga nangingibabaw ay yung mga walang pagkakilala sa Panginoon. Yun ang gustong-gusto ng taong bayan. Kaya nangyayari kapag nalulog nga ang mga ito, para mangyari yung nangyari doon sa panahon ni Saul, pinili ng tao si Saul, kaya ang ginawa ni Saul sa kanila hindi maganda. Tapos ito rin reklamo, sisi ng gobyerno. Sino bang nagbublok? So pang-pito, tinaro tayo. Kapakanan ng mga nasasakupan ng iniisip. Hindi siya makasarili. Hindi yung mga personal na interes ang hinahangad ng isang namumuno o ng isang tumatakbo. So 2 Chronicles chapter 1 verse 7 hanggang 12. Nung tanongin ng Panginoon si Solomon kung anong ibig niya hingin sa Panginoon. So sa verse 11, sabi po doon, na hindi humingi si Solomon para sa kanyang pansarili. Hindi siya humingi ng kayamanan, kapangyarihan, kapahamakan ng kanyang mga kaaway. Ang hiningi niya ay karunungang pamahalaan ang bayan ng Diyos. Ang iniisip niya, inintindi niya yung bayan ng Diyos na kanyang pamumunuan, hindi yung kanyang sarili. So, dapat ganoon po ang isang mapipiliing mamumuno. Ay malasakit siya sa kanyang pamumunuan. Pangulo, hindi ko siya mapanigil. Proverbs 28 verse 3. Ang pinunong isang mahihirap ay sumisil ay tulad ng ulang sumisira sa pananim. Sabihin na kapag gano'n ang isang namumuno, sinisipin mo, hinihigit mo, pinapahirapan mo, yung mismong nasasakupan mo, ikaw mismo ang sumisira. Siya mismo ang sumisira. Dapat hindi ko gano'n. No? Hindi niya inaalisan ang karapatan ng pantao ng bawat isa.
ang siyam, isa pang importante, may gabay siya ng salita ng Diyos. Bawat pangulo, meron silang tinatawag ng mga ano yan. Kung sakali mga ang isang mahalala pinuno, sakali man no, ay walang pagkakilala sa Diyos. Nawa ay ang makuha niya, yung spiritual advisor niya, ay talagang Kristiyano, may takot sa Diyos talaga. Hindi lang ko yung basta sinasabi na may alam. Kailangan ko talagang malalim siya. Pero, maaari, kailangan may gabay siya ng salita ng Panginoon. Alam niya, may alam siya sa salita ng Panginoon. Yun ang nagiging pamantayan niya sa kanyang panunungkulan. Yung salita ng ating Panginoon. Dito niya kukunin yung mga tuntunin. Dito siya sasangguni. Hindi siya malilihis sa kanyang mga gagawin. So, sa Deuteronomy chapter 17, verse 8 and 20, sabi dito, kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw pa magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niya masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh. Upang hindi siya magmalaki sa kanyang mga kababayan at upang hindi siya lilihis sa mga tuntunin ito. Kung magkagayon, siya at kanyang mga anak ay mag-aari ng matagal sa Israel. Gabay niya ang salita ng ating Panginoon. Ito ang tingnan din natin sa mga tumatakbo. So, una, makita mo natin sa binasa natin upang magkaroon siya ng takot sa Diyos, ay yung pinakauna, upang makasunod siya sa kautusan at mga tuntunin ng ating Diyos, upang hindi siya magmalaki, magpalalo, upang hindi siya lilihis, hindi mapapasama, hindi masasangkot sa mga anomalya, sa kasamaan, corruption, etc. Sa 1 Kings chapter 8, verse 61, sabi, magiging sakdal ang puso sa Panginoon, magsilagad sa mga tuntunin at ingatan ng mga utos. Yan ang isang hari o pinunulaban. At panguli, sumasamba po siya sa Diyos. Mananamba po siya sa Diyos. Yung totoo, yung totoong sumasamba. Hindi yung basta sumasamba lang sa Diyos. Nakalulong ngayon, maging sa loob na simbahan, ginagawa ng lugar ng pangangapanya. Kaya pinuna ko sila eh. Hindi lang ako yung sinasabi ng religyoso. 1 Kings chapter 8, verse 54, makita mo natin doon, ang sabi si Solomon ay nanalangin at lumuhod sa Panginoon. Yung totoo po, then totoong mananampalataya, totoong makadiyos. Paano natin malalaman na isang mamumuno ay totoong mananampalataya, kung talagang totoo sinasabi niya makadiyos siya. Sabi nga, kailangan makadiyos, makatao, makatarungan. Ano natin malalaman na isang kandidato ay makadiyos? Dahil mga halos lahat ng kandidato, di ba? Makita natin na mapapait. Ay siguro, titikin mong ilong mo, hindi ka gagantihan eh. Mapapait po sila eh. Mga makadiyos. So, kailangan mo masabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 5, kailangan mo makita sa pamumuhay nila ang kapangyarihan. Sabi ni Pablo kay Timothy, sinasabi niya sila makadiyos, sila ay napupuno may pananampalataya, subalit hindi nakikita sa pamumuhay nila ang kapangyarihan nito. Madaling sabihin na sa kandidato,
Isa na, makukupangayan na ng salita ng ating Panginoon. Gagamitin ng Biblia. Lahat mo natin, mag-isip sa taras, nagpupo siya ng Bible. Sabi ni Pablo, ay makita sa pamumuhay nito, ang kapangyarihan. Na sinasabi niya, siya yung Diyos o siya yung mananampalataya. Pa, totoong kilala niya ang Diyos. Ang si Satanas, kilala na ang Diyos, nananampalataya pa sa atin. Yung totoong kilala niya ang Diyos. Paano natin malalaman? Book of Titus, sabi chapter 1 verse 16. Sabi yun. Mababasa ko natin. Kay Titus naman, sabi, kailan sabi na kilala nilang Diyos, pero pinasisinungalingan nila ng kanilang mga gawa. Baga, yung sinasabi nila na maka-Diyos sila, malayo doon sa pamumuhay nila. Malayo doon sa kilos gawa nila. Kahit sino sabihin na siya ay mga Diyos. Pero kung titignan natin ang kanilang pamumuhay, andun ba ang Diyos sa kanilang mga gawa? Ngayon, sa mga tumatakbong pagkapangulo, dadalo lang ko ang alam kong Kristiyano, mananampalataya. Una, si Senador Manny Pacquiao. Yan ang kilala natin. Pangalawa, si Dr. Atty. Joey Monteano. Kaya lang, tayo naman ang kikilala sa mga to. Andiyan na yung si Pari Bukir. Pwede natin ibigay ang mga credential, ang background ng mga to. Bakit ko nasabi ito? Kasi ayon sa nandito lang ko, si Brother Manny raw, member siya ng Freemason o yung Masonry. Familiar po tayo sa mga Freemason. Grupo din po sila, sa mga miyembro nila, kalalakihan. Na kailangan nila may kaya doon. At tinatanggihan, marami nagsasabi kung sa mga kung iitinan niyo sa Facebook, sabi yung iba, okay, kanya-kanya komento ko yun, sabi nila tinatanggi naman namin kung mga miyembro nila, isa sila sa mga secret society, isang rin yung samahan. Iba-iba ho ang pananaw sinasabi dito sa Masonry of the Mason. So, kayo na rin mo ang pwede na mag-search sa video. So, yun ang sabi, no? Kaya Senator. Ang ibig sabihin ng Masonry, na yung mabuting tao, pag naanin ka doon, ay gagawin mo mas mabuti pa. Bubuti ka para lalo. Isa-isip ko, siguro lang magagawa lang yun. Hindi lang yung mabuti ang pabubutihin ng Panginoon, kundi yung masama. Bakit yung masama, hindi kayo maging membro. Para dapat sila yung mga, di ba, humukin nila yung mga nasa gobyerno para bumuti sila. So, ayun mo. At dito naman sa pangalawa, sa Dr. Atty. Montemayor, bali, hindi ko tinapos basahin kasi napakahaba ng credential niya. Siya ay matagal na rin mananampalataya. Sumasama siya sa mga medical mission ang ibigay ng mga Bible. Ano siya? Fundamental Baptist siya.
So sila lang po ang dalawang mananampalataya Christian ng mahabo sa pagkapangulo. So nasa atin po, ipanalangin po natin na mabuti sa Diyos ang pipiliing mamuno. Sumangguni sa Panginoon, pamantayan ng Diyos ang gamitin. Kapag ang pinuno ay may takot sa Diyos, sabi ko sa Biblia, sa Psalm chapter 33 verse 12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayan ng kanyang piling. Amen? So, yun po ay gabay lang po sa atin na boboto pipili ng kandidato sa Mayo. So, nasa inyo pa rin po ang pagpapasya sa gabay, siyempre, ng ating Panginoon. Ay po ay salamat. Aming Ama, salamat po sa iyong mga salita. Kompleto, mayaman, bibigay gabay sa lahat ng aspeto po ng aming buhay sa pagpapasya. Salamat po. Naway, wag lang mo yung basta gusto namin o gusto ni sino man na inalok sa amin o in-endorse ni naman. O sa sarili namin pamantayan ang gamitin po namin dahil siya na kakamali lang po kami. Dahil po namin sa pagpili po namin na muling manungkulan po sa aming bayan mula sa mga pinakamataas, pababa. Ay gamitin po namin yung pamantayan po na itinuro mo sa iyong salita. Wag po may padadala sa mga matatamis, mapanila na pananalita nila. Bagusin na po namin yung puso ng mga taong ito kung andun ka sa kanilang buhay. Kung sila ba'y may takot sa iyo, sila ba'y sumusunod sa iyo. Salamat po. Patubayan niyo po kami, Panginoon, upang ang kalooban po ang siya mapangyari sa aming bayan. At ikaw ang malalhati, may tanghal at makilala at ang tunay na angat o Diyos ng isang bayan ay nasa iyo. Sabi mo nga sa iyong salita na mas mainam sa iyong ilagang ang tiwala kaysa sa mga pangulo. Salamat po aming Ama. Purihin ka o Diyos at sa aming pong samantalang pagbisa sa lugar na ito, Panginoon. Pagpipin po namin pag-ibig mo ng Diyos, pagligtas ng ito. Tunganak sa Kristo at ang ikisama po ang lubay ng Banal na Espiritu. Ngayon, okay na. Amen. Kahit po sa lahat, kahit po nakapag-benediction na, tayo po natin pinalagin ang mga celebrants po ng month of March, Sister Linda, Francis Magyari, Flores Andres, Chinese Versosa, Anabelingano, Kenneth Benitez, Daniel Fernan, Aaron Ted Quezon, Concepcion Benitez, Cecilia Bao, Francis Jacob Agua, Juan Benitez, Senator Limbao, John Joseph Pacayan, David Vergara, Rose Balacanya, Belingano, Jess Pahibahil, at Pastor Rene Kumbang. So, ito po yung mga nakaibawin ang pag-birthday na at marami po ang mag-celebrate pa ng kanilang birthday sa month of March. Pwede po tumayo yung mga celebrator po natin? Wala na tumayo. Sa sobrang dami ay wala pong tumayo. So, salamat po.
tayo po ay manalangin para sa kanila. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga kapatid po namin na biniyayaan mo ng panibagong taon ng kanilang kaarawan. Ibagong magpapala ang ipaglaloob mo po at agpuin mo ang kanilang mga pangangailangan at patuloy na gamitin para sa iyong kaharian. Salamat Panginoon, dumadalangin po kami na pag-iingat niyo po sa kanilang lahat at mapangyari ang kalooban niyo po, pagkakatawag niyo po sa kanila upang sila Panginoon ay susunod lamang sa pagkakatawag mo ayon po sa iyong kalooban. Hinihiling po namin na patuloy na pagpapala ay ibubuhos niyo po kalulungan, ang kasaganaan, ang buhay, at ang marami pang taon ng buhay nila ay magkakaloob mo. Lord, patuloy po kami nakikiganap sa panibagong taon na ibinigay niyo po sa kanilang lahat. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Happy birthday po.